pogi oh. When the page showed you this picture, do you confirm that you're the one in this picture? I did not confirm, Your Honor. Are you confirming now? I'm asking you. Are you this person? I invoke my right, Your Honor, to keep silent because of the case in Sandigan for my identity, Your Honor. For your identity? Yes, okay. Your Honor. For the information of the Filipino people, this woman, Mary Ann Maslog, is formerly married to Mayor Romel Maslog. Correct? An incumbent vice mayor right now. I know him. He is a good friend of mine. But I know you have already been separated. I don't know if it was annulled or whatnot. You know, of course, you know your husband, Romel. Your Honor, I refuse to answer. I invoke my right po to keep silent. And for the information of everybody again, you were also married in the United States with a certain Smith. And he became your partner in crime. You were married in Florida. Correct? I refuse to answer, Your Honor. You know, yung mga refuse na yan siguradong tama, totoo. And then when you came to Manila, you defrauded a lot of people here in the Philippines. Con artist ka nga. Pinakita mo yung mga opisina mo. Dinala mo, hinagyan mo pera. Nung nagbigay ng pera, nag-disappearing act na kayo. That is your true identity. At itong Jessica Francisco na ito, hindi ako naniniwala rito. You are not Jessica Francisco. You are Mary Ann Maslog. The con artist scam. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Lumantad na bagong resource person sa Senate hearing. Nabunyag ang tunay na katauhan. Ayon sa Facebook post ni Pebbles Talaquera, ito na ang pasabog. Yung nasa picture ay si Mary Ann T. Maslog. 1999 na-convict siya dito sa Pilipinas. Nagkaroon siya ng kaso. Then, para hindi siya makulong, lumipad siya sa US at doon nagtago. Nakapag-asawa si Hitad ng Amerikano at gumawa na naman ng kalokohan sa US. Mababasa niyo dyan sa picture yung naging kaso niya sa US. So ito ang istorya. Tinakasan niya yung kaso niya sa US at umuwi ng Pilipinas. May nilapitan siyang isang kilalang tao para palitan ang pagkatao niya. Nagpalit siya ng pangalan at pinalabas na patay na siya. Nagpagawa ng bagong birth certificate at pinalabas na patay na si Mary Ann T. Maslog. Gusto niyo bang malaman kung sino si Mary Ann T. Maslog? Di umano ay konektado siya kay Langka, na kapatid ng senador, at kay Unanay. Sobrang yaman niya ngayon. Balita ko may oil company ito sa Bataan. Pero ang front niya is may-ari siya ng isang pharmacy at isa siyang doktora. Kailan lang binigyan siya ng project ni Langka na worth milyon. Ang project na ito ay food pack. At ngayon, isa siya sa may pinakamalaking sponsor ni Kuting noong eleksyon. At ngayon ay beshi-beshi sila ni Unanay. Marami silang mga projects na worth millions. Mababasa ang buong detalye sa inilathala ng veteranong reporter at president ng Verifiles na si Ellen Tordesillas
na pinamagatang Pinay in the Textbook Scam Wanted in the US for Swindling. Samantala, itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ang aligasyon ni Senator Bato de la Rosa na ginagamit ng administration si Mary Ann Maslog para idawit sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, sa pamamagitan ni Maslog ay papapirmahin si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go ng affidavit para ituro siya ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte at Senator Bongo na nasa likod ng operasyon ng Pugo. Pero ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya kilala si Maslog. Where this committee is expecting the true answer coming from you. Ano yung impormasyon na sinasabi mo? Hindi ko po alam kung I did not give any information po directly kay kay No. Anong information ang narinig nyo kay Go Huaping nung kinausap nyo? Anong sinabi niya? Actually po, when I talked to Alice po, kwento lang po ni Alice sa akin lahat from the beginning kung paano po siya nagsimula pagka-mayor. At saka sa lahat po na sinong nag-udyok. Hindi kami interesado dyan. Hindi nga, Miss Maslog. At alam nyo, hindi yan ang tinatanong namin sa inyo. Madam Chair, babalik ka Senator dalawang beses sa kulungan ni Alice Go for that purpose alone? Makipagkwentuhan? Ha? Do you want this committee to believe you? Na magkwentuhan lang? Dalawang beses ka pumunta. Anong pakay mo? Bakit ka pumunta doon? There was a communication, Your Honor. What communication? There was a message po. Miss Your Maslog, ibaba nyo po yung tono nyo. I'm sorry. Go ahead, Madam Chair. Ano yung communication? Kaya kaya siya magtaas ng boses. No, Okay. I'm sorry, Your Okay, Honor. so It's what, just tell us about the communication. okay, Your Honor. There was a communication of a person named ALG. Initials of Alice Leal Guo. Yes, Your Honor. Okay. There was a communication of ALG na kumakausap po sa amin, sa akin po sa messages. And also talk to the good general. So yung pong message po na yon po involved a lot of people. Like who? Hindi ko nga po just a A lot lot. of people, hindi mo maalala. Ay, very selective naman yung memory mo. Alam mo, a lot of people, tapos hindi mo masabi ngayon. Sino? Involve a lot of people. Sinong people? Oh, takot ka na merong hahabol sa'yo after this hearing? Sino? That communication po, Your Honor, from an ALG was telling the general mga pangalan po ng mga tao. Kaya nga, sino nga yung mga tao na yun? Ano involvement ng mga taong ito? Ano ginagawa nito mga taong ito na nabanggit mo? Miss Maslog. Madam Chair, hindi Yes, niya Senator De La masabi-sabi. Rosa. Dahil siya mismo ang may hawak ng affidavit na gustong papirmahan kay Alice Go na ipinpoint si President Duterte, Senator Go, Senator Bato at si General Karamat na nasa likuran ng Pugo Operations. No, sir. Yan ang totoo. Huwag ka magsinungaling dito. Sir, there was no affidavit po. That's Wow. not true, sir. Alice, pumunta siya doon sa'yo two times? Go Huaping. Pumunta siya doon 2 times? You may answer this or not. Basta pumunta ba siya 2 times? Bumisita? Madam Chair, opo, 2 times po. O, pumunta siya. Anong purpose ng magpunta niya doon sa'yo? Mr. Chair, Madam Chair, can I consult my lawyer po? Okay, you can talk to your lawyer. Miss Maslog. So, Yes, ma'am. ano yung kahit ilan sa mga maraming pangalan na sinasabi mong information na yan?
Sinight ka na namin in contempt. I know, Your Honor. You are here in the Senate. At kahit ubus na ang PC namin sa isang resource person, pag cited in contempt at nasa custody ng Senate, well, of course, pending this coordination with the NBI. So you are not only in the protection of the NBI, pati kahit ubus na ang PC namin sa inyo, pati protection ng Senate. So what is your answer to our question? Your Honor, can I just submit the document, Your Honor, sa inyo? Submit it now. It's 3 I minutes to don't- 5 I o'clock. don't have it right Write now, it Your down on paper. May papel kayo dyan, di ba? Bakit pa ayaw mo sabihin, excuse me, Madam Yes. Chair, bakit ayaw mo pa sabihin, SP pro tempore. Marian? The reason, Your Honor, is that because I am not sure if that's true. No, no. And It I doesn't don't matter want to- if it's true. Miss Maslog, kami po magtitimbang sa lahat na narinig namin sa mga resource persons na karaang mga buwan, mga taon. Kami po sa komite magtitimbang. Alin ang mukhang totoo, alin ang mukhang sinungaling. So we just need the raw information from you. Yung ibang mga resource persons, yung ilan na ayaw sumagot verbally, sige, pinasulat namin sa papel. Submit it to us now through the COMSEC so that the committee members can see. Yeah. Before that, habang SP pro sinusulat, tempore. Mayor Kalugay. Tatakbo ko ba ulit, Mayor? Nakapag-file na po ako, Your Honor. Or, Mayor, Opo, Your pang Honor. ilang term mo sana ito? Pangatlo po, Your Honor. Pangatlo? Last term na? Opo, Your Honor. Malungkot ka. Di makakapag-file si Alice. No. Hindi na kayo makakapag-share ng couple shirt. Yung bag na padala sa suwal, padala sa pamban, hindi na kayo magkakapareho, no? Hindi naman po, Your Honor. Yun lang. Miss Maslog, nasulat nyo na ba? Madam Chair, Senator De La Rosa. just a small information na gusto ko ipa-confirm kay Ms. Maslog. Sino yung taga Malacanang na tumatawag sa'yo? Na pupunta ka doon sa kulungan? Nagbibigay ng instruction sa'yo para papirmahin ng affidavit si Alice Go? Wala po, Your Honor. Wala? Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado ka? Yes po, Your Honor. Anyway, na-contempt ka naman eh. Na-contempt ka naman. General Macapas, habang nagsusulat si Miss Maslog, meron ba siyang aktual na naging ambag sa investigasyon o sa arrest ni Go Huaping during all this time na parang may in siya sa law enforcement? Aside from doon sa pagka-contact lang namin kay Attorney, Your Honors, wala na po. So wala talaga. And yet, nakasama pa siya dun sa pangalawang pagpunta sa Indonesia. At nakabisita pa siya ng 2 beses kay Go Huaping sa custodial center. Again, Your Honors, No, Senator Joel. may we know, General, kung toong na-reimburse yung mga gastos ni Mary Ann Maslog sa PNPIG? no, Your Honors, no. Wala ni Cinco na ginastos tayo para sa kanya? Wala po, sir. Wala po. Okay, mabuti yun. Kasi may peace of mind yung taong bayan na hindi tayo nagwaldas ng salapi. Yes, sir. Isang pugante. Senator Sherwin. General, yung pangalawang pagpunta ni Miss Maslog sa Indonesia, nagkita kayo? I General. think, yes, Your Honor. Pumunta siya doon, I think doon na sa the place where we took Alice. Kasi si Alice na ilagay doon sa ibang building, yung unang
yung unang briefing na pinuntahan namin ni Secretary pati ni Chief PNP was a different building kung saan si Alice nakalagay. Pero nagkita kayo? Yes, Your Honor. Nakita ko siya pero hindi siya kasama sa party. Hindi niyo siya pinapunta doon? Hindi po. So ano ang ginawa niya doon? Nung pagpunta niya doon? Ano ang naging papel niya doon sa pangalawang pagpunta sa Indonesia? Your Honors, please, hindi ko po talaga maintindihan kung bakit siya nandun. Kasi kasama ko na si Secretary that time at pati si Chief PNP. Kasi ang sabi niya na itong mga trips niya i-reimburse ng gobyerno. Kaya impression namin meron tong permission sa inyo. Kaya siya pumunta doon. Wala po, Your Honors. Saka General, before Senator Joel, General, kahit nung pangalawang pagpunta sa Indonesia, batay sa sinabi nyo, parang nagulat kayo, nandun na naman si Miss Maslog. And yet after that, nung ibinalik na si Guo Huaping dito sa Pilipinas, pinacilitate nyo pa yung unang pagbisita sa kanya sa custodial center. For someone na parang may ginawang irregular dun sa pangalawang bisita sa pagpunta niya sa Indonesia, isang bisita pa siya kay Guo Huaping na kayo ang nag-arrange. So, before I call on Senator Joel, General, muli, bago ko matanggap yung papel galing kay Miss Maslog, anong impormasyon ang ibinahagi ni Guo Huaping nung debriefing? Para isang huling pagkakataon mula sa inyo na kayo ang sumagot sa komite at hindi lang yung isusulat ni Miss Maslog. Your Honors, meron kong nire-reveal si Miss Alice na ongoing po yung validation namin sa ngayon. At hindi ko po pwedeng maisabi dito sa publiko dahil po baka makompromise lang yung lakad po. Marami pa pong vital information na ibinigay niya sa atin na kailangan pa po namin talagang revalidate, and aside from that, hindi pa po ito cleared as in na for public consumption. Kaya po ako humihingi ng if possible, pupunta po ako dyan para sasabihin po sa inyong lahat kung anong ongoing na investigation na ginagawa pa po namin ngayon. Madam For the Chair. record ulit, bago sina Senator Joel at Senator De La Rosa, for the record ulit, General, tinatanong ko lang naman sa inyo, sabihin nyo what she said, what Guo Huaping said. Senator Joel and then Senator De La Rosa. Very quickly, Madam Chair. General, kanina, binanggit po ninyo, no, yung sa debriefing, hindi nyo ba nga kaya kamong ilabas in public. Ito po ba is the same information na ibinigay sa inyo ni Mary Ann Maslog that led you after knowing na wala pala siyang matutulong dun sa pag-aresto at 2 beses pa siyang nagpunta ng Indonesia, dinala niyo po siya dun sa custodial center, dun sa Krame. Pareho po ba itong information na ito? Merong nagkapareho, sir. Meron din pong hindi. Okay, ano yung nagkakapareho? Sir, as I have said, yung mga information kahit general lang, kasi it would give us an idea na hindi kayo masyadong nagoyo to the bones, kasi hindi namin kayang liripin. Oy, Tagalog ako, taga Bulacan po ako. Hindi namin kayang liripin at hindi namin kayang arukin yung inyong intelligence na 2 beses o yung once nga lang na papapasukin nyo siya doon, sasamahan nyo pa siya. Ang lakas ng loob nyo na gawin yon kasi there must be something. So, it's very irregular So, we wanted to find out what it is. What made you believe na this fugitive will actually be an asset or will actually help your cause, Your Honor, Mr. General?
Yes, Your Honor, please. As much as I want to reveal to you everything, Your Honors. All right, General. Merong- If I may merong interject tayo, po. please. General, sir, if I may interject. Ma'am, Sige. yes, Kung ganun Your pa rin po ang magiging sagot natin. And before I call Senator De La Rosa, akala ko nga, mas marami pa tayong matututunan at this point kay Ms. Maslog kesa kay General. Mas konti pa pala because the single piece of information written here, hindi marami, hindi konti, ay iisa lamang. It's the single word or name na Faildon. Faildon, yun lang. Yun lang. Anong ibig sabihin ng Faildon, Ms. Maslog? Ms. Maslog. Tinatanong na rin ng aking mga colleagues, yun ba yung dating BOC? Faeldon po. Di ko po siya kilala. Faeldon lang po. Bakit nyo sinulat kung hindi mo siya kilala? No, hindi ko po siya kilala. Nabasa ko po yan. Okay, saan nyo nabasa? Actually po. Can I talk to my lawyer for a second, Your Honor? I'm just You've been asking you why... consulting your lawyer a while ago. Since we were not asking you questions. Kanina ka pa nakikipag-usap sa abogado mo eh. So why did you write this word, this name, Faildon? That- Anong ibig that- sabihin? I think po, isa lang po yan sa mga names. Okay. Po. And, Your Honor, I'm sorry po. I don't think I have the right po. Kasi hindi po ako sure. No, it's not a matter of names, Your it's Honor. true or not. Gaya ng sinabi ko kanina, yung komite magtitimbang yan. Ang tanong lamang ay anong sinabi? Ano yung sinabi? Your Honor, I can't. I'm sorry, Your Why Honor. not? Why can't you? Those are names po that not validated and I'm not You are really not- sure. Your Oo, Honor. Sabi mo nga, they're not validated. Hindi mo naman trabaho ang validation. Tulad ng hindi mo trabaho no na kasama sa operation ng pag-aresto kay Guo Huaping. Yes, Your Honor. I Oo. know that, Your Honor. But these people, Your Honor, are in position and Why I are you don't- crying, Ms. Kasi Maslog? hindi po ako. Your Honor, I can't. Kasi wala po Madam akong Chair. authority, Your Honor. Madam Chair, Senator De La Rosa. sabi mo kayo na, nabasa mo. Nabasa mo lang yan. Yung file dun, nabasa mo lang. Saan mo nabasa? Saan mo nabasa? Doon po sa communication nga po Anong communication? between yung certain ALG po. Certain ALG. Opo. So meaning, Alice Go. I will not, hindi ko po alam. Basta ALG po ang nakasulat. Hindi mo kaya nabasa yung pangalan na yan doon sa prepared affidavit na gusto mong papirmahan kay Alice Go? Your Honor, wala po akong papipirmahan kay Alice, Your Kang Honor. magsinungaling. I have A1 information. Alam ko. Kaya sabihin mo na kung sino yung nag-utos sa yung taga Malacanang na papirmahan yung affidavit na yan. Twice ka pumunta doon kay Alice Go para kumbinsihin siya. Sino yung sa Malacanang nag-utos sa'yo? Your Honor, I did not convince Alice po to sign any document po. You Your are Honor. a liar. Ha? You are a liar. Expected naman yan eh. Naisahan mo nga gobyerno how many years ago? Mr. Chair, Isahan mo na nga yung gobyerno noon pa. Ngayon pa. Marian, Yes, SP Pro Tempore. natatakot ka ba sa buhay mo pagka dinivulge mo yung mga pangalan? Namatay ka na dati eh. Di ba? Natatakot ka ba sa buhay mo? Ha? At dinivulge mo yung pangalan. Namatay ka na dati. Oh. Ano?
Come on, please divulge all the names that you know. Sige na. And if I may, SP Pro Tempore, starting with the name file doon, sa anong konteksto nyo narinig yung pangalan niya? Actually po, I think si File Don was in Bamban. Mhm. I think he lived in Bamban. Mhm. And apparently po, Mr. Faeldon and I think his wife also, nandoon po sila sa Bamban. Mhm. And ito po, this information actually, in fairness din po, na-mention din po sa akin ni Miss Alex. Okay. They were invited to go to Davao. Mhm. Madam Chair, Motorcycle. SP Pro Tempore. I see Alice go in disbelief. Yeah, Madam Chair, So perhaps could we can we ask. ask, yes, as SP Pro Tempore is indicating and the majority leader has asked, Aside from Go official response, verbal response Is it would true? probably be Did you needed. mention the name of Faeldon? Madam Chair, ganun po yun. Meron pong isang picture po with the former president po and me na group po na circulating before. Yan po yung kinukwento po. Yan yung isa rin po na pagkwentuhan po namin. Mhm. That's my first time po nakita ko po ang former president doon sa group picture niyan na circulating. That was the first time po na nakita ko po siya. Doon naman po siya na-mention po ni Miss ni Ma'am kanina, Maslog. Maslog. Kanina naman po na regarding po kay Mr. Nick Faeldon naman po. Mr. Nick Faeldon naman po talaga nasa Bamban. Meron po siyang goat farm po sa Bamban. Goat farm. Yes po, goat farm. So kayo may babuyan, siya naman kambingan. Wala naman po kami any transaction pero may goat farm lang po. Farm. May goat farm lang po siya sa Bamban. Okay. Yan lang po. Madam Chair, Okay. Senator De La Rosa. Yeah. Can I confirm from Alice Go? Yung tanong ko kanina, meron akong A1 information na natanggap about that affidavit na dala-dala ni Maslog. Meron akong informasyon. Confirm or deny lang from you. Hindi kita pinupirsang sagutin. You can ask the advice of your lawyer. Pero, tinatanong ko lang para mabigyan ng katuturan itong lahat ng sinasabi. Madam Chair, doon sa question po sa akin ni Sen Bato po, I remain silent po. At meron pa po akong kadagdagan po na answer po pala doon sa na-mention po ni Ma'am Maslog kanina na invitation ng Davao. I just want to clarify. Wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala pong kilala. At yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon, July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. Doon sa group picture po, I think and I believe po na-circulate naman po talaga siya. Kumalat po siya sa social media pero that was my first time po na nakita ko po siya. Hindi po, si former president po. Okay. Before we continue, I will call Senator Sherwin next. Before we continue, just to inform my colleagues, unfortunately, I need to go up to my office now before 5:30. So, gusto ba ng komite magpatuloy? In which case, I will ask Senator Sherwin to chair in my stead. So, right to continue. Yes, Madam Chair. If All you right. can, please. Thank you very much, dear colleagues, and sa lahat ng resource persons. So at this point, I will hand over the chair to Senator Sherwin. Mr. Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Mr. Chair, Go ahead. can I go back one question to General Macapas? Yeah, Senator Bato and then General Senator. Macapas? General Macapas? General Macapas? Wala na.
Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yeah. Sir. Good afternoon, sir. Your Honor, sir. Yeah, paano sabi mo kanina ito si Mary Ann Maslog nag-volunteer sa iyo na information. Paano siya nakapunta sa iyo? Dumirekta lang siya doon sa opisina mo, may nagdala sa kanya o sino nag-introduce sa kanya sa iyo? As I have said earlier, Your Honor, nakilala ko po si Ma'am Jessica kasi ang pakilala ko sa kanya, sir. During the time na saya pa lang ako ng DCO. So from there, minsan nagtitext na siya sa akin tapos nagbibigay ng information. Kaya paano mo siya nakilala? Tinatanong ko, the circumstances behind, paano mo siya nakilala? Bumisita po kasi siya minsan, sir, nung boss ko dati, nung nasa DCO pa po ako. Eh ako po ang saya, kaya ako ang nag-entertain sa kanya. Dahil wala po So, okay, first, nagkakilala. Opo. Year 2022. Sino yung boss mo? Si, sir, Police Lieutenant General Benjamin Santos, sir. Benjamin Santos. Yes, sir. So pagdating dito kay Alice Go, siya mismo pumunta sa iyo about Alice Go? If I recall it right, sir, ano lang yun, sir? Parang tawagan lang namin, sir, na nabanggit niya na may access siya kay Alice. So, through Attorney David, nakausapin namin. So, kinagat ko yung informasyon na yun, sir. Thank you. Thank you, General Macapas. That Yes, would be sir. all, Mr. Chair, Set, if I may. Set President Pro Tempore. Thank you, Mr. Chair. Mary Ann, alam mong wanted ka rito sa Pilipinas, di ba? Kaso ka. Your Honor, that case is still in Sandigan Bayan po. Yes. Your Honor. Di ba, nagpanggap kang namatay, kaya wala kaso. Pero alam mo may kaso ka. May pending case ka. Na hinahanap ka ng otoridad. It is still in Sandigan. No, I'm asking you if you know that you have a case. Your Honor, the case is still in Sandigan All right. Bayan. O, di Sir, meron kang refused to kaso. answer. Okay. Nung pumunta ka sa Indonesia, anong passport ang gamit mo? My name po, Jessica Francisco. Is that your real name? I am Jessica Francisco. You are not Mary Ann Maslog? Your Honor, there is a case about my identity I'm po, Your asking Honor. you, what is your real name? I am Jessica Francisco po. Can you produce us your birth certificate that you're indeed Jessica Francisco? I don't have it with me, Your Honor. But you have a birth certificate Yes, Your Honor. indicating that you're the real Jessica Francisco? Yes, Your Honor. Who is this Mary Ann Maslog? Like what I said, Your Honor. I Who is refuse- Mary Ann Maslog? There Di is ba a ikaw to? case. When you were still 30 pounds lighter? Ikaw ba to? And you were trying to bribe officials in Malacanang during the term of my father? Because of that textbook scam? Says here, you're bag woman, Mary Ann Maslog. Photographed here on March 9, 1999. Ikaw ba to? There is a pending case, Ikaw Your ba Honor. ito? That's not related to your case. I'm asking you kung ikaw to. If this is you. Your Honor, there is a pending. If this is you. I cannot say, Your Honor. Oh, padala mo, baka malabo mata page. Padala mo sa kanya. Passport ang gamit mo. Anong bansa? Philippine passport. Philippine passport ang gamit mo. Yes, Your Honor. Isa lang ba ang passport mo? Yes, Your Honor. Wala ka ng ibang passport? Wala po, Your Honor. May Philippine birth certificate ka? Yes, Your Honor. Okay, nandito taga DFA. Can you please check attorney? Okay, Director, kung anong ginamit na passport nitong si Mary Ann Maslog? Tsaka sa BI, Attorney Viado, can you please check or verify anong passport ang ginamit
Itong babae ito. Yes, please. We will check. What is your middle initial? Huh? Sese, Your Honor. Sese. Yes, Your Pwede po pa-flash ano? Yes, sa ComSec. Sa ComSec. Okay, we will flash your your passport. Who is any representative from the NBI? All right. Meron na ba kayo resulta dyan na si Mary Ann Maslog at si Jessica Francisco ay isang tao lang? Based on the fingerprint examination conducted, sir, Yes. in the files that she has with the NBI in a file before, fingerprint file before the courts, it was proven that the fingerprint belonged to one and the same person. Di nagsisinungaling to. What's the name of your father? David Francisco po. Mother? Corazon Sese po. Salvador. Can you verify this, please? Anybody from the PSA? Anyone from the PSA, please send us the birth certificate. Pakipadala lang sa amin. Where were you born? I was born in Quezon City po. Quezon City? And ComSec, pwedeng pa-check sa civil registry if indeed there is a Jessica Francisco was born on, what's your birthday? December 30, 1985. December 30, 1985. So how old are you now? Alam mo? Ikaw napakasinungaling mo, ha? 1985 ka pinanganak. Nasaan yung litrato? 1999 nagninegosyo ka na. 14 anyos ka? 14 anyos ka? Ha? Nasaan yung litrato? Alam mo, wag mo kaming lokohin dito, ha? Ako ngahingil ako tumayo dahil 1999 nagninegosyo ka na, nagkaroon ka na ng scam. 14 anyos nagnanakaw ka na. Oh, 1999 may textbook scam ka na. Ano nakalagay dyan? 1985? Ano? 14 years old? Minor de edad? May pinatawag ka na ng house? Oh? Nagninegosyo ka na? Ano? I invoke my right, sir, to remain silent because there is a case po in Sandigan which will be taken on October 28. Alam mo, ikaw na siguro ang reyna ng mga kasinungalingan eh. Imagine, ngayon ko lang napagtanto. 1985 ka pinanganak. Mukha mo ba yan? Is that you? Yes, sir. Oh, assuming that is true, your passport is true. Driver's license. Passport, your passport. Ilan taon ka na ngayon? Going 39 po. 39. 1999, 14 years old nga. God damn it, you're a pathological liar. Sinungaling ka talaga, ano? Ano? Saan ka kumuha passport? In DFA po.
Saan branch? Ha? Kalasyaw po. Kalasyaw. Yes. Ano ba requirements when you obtain a passport? Birth certificate? Birth certificate and valid ID. For And first time. valid ID For a for first first timer. Renewal- Is this your first passport? Yes, Your Honor. Wala ba siyang passport na Mary Ann Maslog We are double checked. right now? Yes. Okay. Malamang Senator Jinggoy peke ang birth certificate niyan. The same Yeah. case as what we saw with Go Huaping and yung mga pekeng birth certificate na ini-issue. Malamang malaking tsansa na peke rin yung birth certificate niya to assume a different identity. Mhm. Meron nakapunta ka na sa Amerika? Ha? Sir, I invoke my right po to. Bakit? Kasi Ba't po, mo in-invoke? there is a Tinatanong case, ko na kung nakapunta ka na sa Amerika, ano masama doon? there is a case po kasi about my identity sa Sandigan Bayan po. Hmm? To invoke my right to keep silent. Ang tinatanong ko lang kung nakapunta ka na sa Amerika, is that incriminating? I don't think that is an incriminating question. Oh, There is a case po regarding by bench warrant on the 28th to prove my identity po. So, I invoke my right to keep silent, sir. do you have a case in the United States? Do you have a case in the United States? No, Your Honor. Really? Yes, Now Your I Honor. will read to you. Former textbook agent Mary Ann Maslog, who tried bribing officials of the DBM in 1999 so that her firm could wangle a 200 million textbook contract, is now Mary Ann Smith, married to an American who allegedly became her partner in crime. Court records show in Orange County, Florida, that Maslog is wanted for theft and scheme to defraud. She is facing charges of grand theft amounting to more than $100,000 and scheme to defraud in the amount of $50,000, which are classified as criminal felonies punishable with imprisonment. Maslog also has been charged with civil traffic infraction for proper backing. May kaso ka pala sa Amerika. I don't have a case in America, Your Honor. Really? Yes, Or Your Honor. when was the last time you went to the United States? Like what I said, Your Honor, I invoke my right. Sinasabi mo wala kang case ngayon. Ngayon tinatanong ko kung kailan ka pumunta, ay mo sumagot. I Bakit ito sinagot mo? I refuse to answer, Your Honor. I invoke the right Ah, to keep silent because of the case in Sandigan Bayan. Mr. NBI, Mr. Agent, pwede bang ikulong na lang dito yan? We'll just make representations with the NBI. Sir, she has a commitment order with the from the Sandigan Bayan. All right. Madam Chair, Mr. Madam. Mr. Chair, sorry. Ang hirap ng walang kain the whole day. Mr. Chairman, with the indulgence of our Senate President Pro Temp, I think we are wasting our time with this pathological liar. Wala na pong kaso sa Pilipinas na hindi na check. Lahat ng kaso kinaso na sa kanya. May check na ho lahat. So, can we proceed if I can appeal to the members and the chair so we can proceed to other matters, Your Honors, Mr. Chairman. I submit. I share the same sentiment na to our colleagues, Senator Francis, Senator Joel, and Senator Jinggoy, na professional con artist tong kaharap natin at wala tayong makukuhang tama at totoong sagot dito sa taong to. Magsisinungaling lang sa buong gabi at lolokohin lang niya tayo buong gabi at wala naman siyang naibibigay na produktibong sagot para sa atin. So can I? Yeah, sir. Yeah, thank you. Yes, So, with the indulgence of Senator Villanueva, considering the
the citation issued by this committee a while ago, if I'm not mistaken. May we know now the proper disposition as to the custody of Mary Ann Maslog? Will she now be taken into custody by OSAA, or do we dispense her as a resource person, Mr. Chair? Mr. Chair, we ruled on the citation for contempt against Ms. Maslog, and since the NBI has custody over her, we will turn over the custody to her without prejudice to the citation that the Senate issued against her. So in other words, it's only the custody that we are turning over to the NBI. But in terms of the effect of the citation, the Senate will assert its powers with the issuance of the citation for contempt. I submit, Mr. Chair. Thank you. Thank you. I may, Mr. Chair. Go ahead. Thank you. Mr. Chairman, may I ask Ms. Guo Huaping alias Alice, kanina I was listening attentively, and even in the hearing doon sa counterpart natin sa House when they raised the issue of you being a spy, you reacted differently, and on our end we were not surprised at all. It could be true because somehow in the past hearings you act like a spy, lie like a spy, and we wanted you to have this opportunity to convince us. Ano ka ba talaga, Miss Alice, at ano talaga yung gustong mangyari ni Guo Huaping dito sa Pilipinas? Mr. Chair, regarding po dun sa tinanong niyo po, regarding po dun sa spy, hindi po ako spy. Ako po, lumaki po ako, ang alam ko po ako ay isang Filipino at gusto ko na rin pong mamatay dito sa Pilipinas at handa din po ako na ipaglaban po ang Pilipinas po. Pwede ba na ikaw ay isang spy pero hindi mo alam na ikaw ay spy at pinakikinabangan ka ng isang organisasyon o isang gobyerno, kagaya for example ng Chinese government? Would you think it's possible na hindi mo to alam pero nagagamit ka? Do you think it's possible? Mr. Chair, hindi po. Dahil wala naman po ako nakakausap ng mga Chinese government po na tao. Pero lahat ng katransaksyon mo, pag tinignan namin, maging dun sa mga dokumento, sinasabing ang katransaksyon mo ay puro mga true-blooded Chinese, even Chinese rogue citizens. Mr. Chair, may mga nakatransaksyon man po ako na full-blooded Chinese pero never po ako nagkaroon ng transaction po with Chinese government. One last thing that I'd like to ask you. Anong motive sa tingin mo ng mga nag-uugnay sa'yo na ikaw ay isang Chinese spy? Doon sa kaninang pinakitang video ni Senator Risa, doon sa Al Jazeera, na parang napakahirap imbentuhin na gagawin lang yung mga pangalan, mga lugar, mga sinight na mga tao na nakapaligid at malalapit sa iyo. Mahirap gawin yun, i-stage. Kumbaga parang it's a perfect storm na magawa nila at na iniuugnay ka as a Chinese spy. Ano kaya ang motibo nila? Anong mapapala nila para gawin yun? Meron bang nakipag-usap sa iyo? Meron ba silang hinihingi? Meron bang ilang parties trying to get your attention and at the same time ask you for favors? Mr. Chair, hindi po sila malapit sa akin at hindi ko po talaga sila kilala. Doon sa nakita ko po sa video na 2 tao, hindi ko po sila kilala, hindi sila malapit sa akin, wala rin kami ugnayan at hindi po ako spy po. But the addresses, the persons involved, the Fujian province, etc.,
paano magagawa nila yon na parang perfect? Mr. Chair, Fujian po, I believe sobrang laki po ng Fujian. Marami din po talagang half-blooded or full-blooded po na Chinese andito po sa atin, dito po sa Pilipinas. Hindi ko rin po alam kung bakit po, pero ang understanding ko po, ang intindi ko po, baka sa media mileage, meron po silang ibang motibo. Ako personally, hindi ko po sila kilala, never ko po sila nakita, at hindi ko rin po talaga maintindihan ano ang plano po nila. Pero dun sa Al Jazeera po, may ano na po kami, yung legal team ko po, may action na po kami for them. Magpa-file po kami. Anyway, we'll let the pertinent government agencies to look into this, and considering na ito ay bagong lumabas, and I don't know if the committee is this is the right committee to look into this particular matter. Maybe I go now, Mr. Chair, dun sa properties ni Alice Go, no? Kasi nakita ko yung binanggit ko sa iyo nung isang araw, itong properties dito sa Alabang West, properties na binili mo at nakasaad sa iyong salin. Napakalayo nito doon sa Bamban, Tarlac. Bakit mo naisip bumili ng properties dito sa Alabang West? Your Honor, regarding po sa lahat po ng properties po, since may AMLAC case na po ako, I invoke my right against self-incrimination po. Kasi dito, 157 million yung ginastos mo. I actually don't believe na ganito lang kaliit para sa 8 lote dito sa Alabang West. No? May I know kung saan galing itong 157 mo? Ito, ayun naman to eh. Public record to, nasa salin mo. Saan galing yung pambili nitong 157 million na ito? Mr. Chair, since naka-file na po yung AMLAC cases ko po, I invoke my right against self-incrimination. But this is sa salin at sa public document, and bumili ka ng property malayo sa Alabang. So ako, bilang isang legislator at the same time part of this series of committee hearings, I am thinking na kaya mo binili ito dahil gagawin mo rin yung ginawa mo sa Bamban. Gagawin mo ring imperyo itong Alabang West. Kung hindi ka nahuli, may balak kang mag-expand mula Bamban patungo dito sa Alabang West. Would that be a sound conclusion on my part, Ms. Go Waping? Mr. Chair, hindi po. Anyway, nung hindi ka pa nung nabalitaan mo na ni-raid yung Zunyuan at nandito yung ilang sa mga incorporators, anong ginawa mo bilang mayor? Inalam mo ba kung sino yung mga sangkot dito? Mr. Chair, regarding po sa Zunyuan, since may mga cases po na naka-file na rin po sa akin, I invoke my right against self-incrimination. Buti na lang nag-decide ka rin na hindi tumakbo at ang COMELEC nag-decide din na hindi ka na payagang tumakbo bilang mayor ng Bamban. Noong pinasok yung lugar dito sa Bamban, may 46 na sasakyan ang nakumpiska doon. Mas marami pa po sa staff ng PAOK, no? Kung hindi ka involved sa Zunyuan, siguro Guwaping, agad ka sanang nagpadala ng tulong. Pero what did you do dun sa raid as a mayor? I'm not asking you as siguro I respect the office of the mayor. Anong ginawa mo? Anong tulong? Anong naging participation mo kung talagang wala kang kinalaman dito sa Zunyuan? Mr. Chair, second day po ng raid, second day po ng raid, nagpadala po ako ng tao para tanungin, to check them kung may tulong, may magagawa po kami. Pero kung hindi po ako nagkakamali, hindi po kami pinayagan pumasok. Sino yung kino-ordinate ninyo? Mayor's office po.
Mayor's Office to PAOK, to PNP? Kanino kayo nakipag-coordinate? Kung di po ako nagkakamali, during that time po, pumunta rin po ang mga councilors, yung mismo mga konsihal po Kanino ng po bayan. kayo humingi, nagbigay, nagpaalam na ready kayong tumulong? From the National Government's Office, kasi yung PAOK ang pumasok dito kasama ang PNP. Your Honor, hindi ko na po siya maalala sa ngayon Means po. to say, hindi kayo nagbigay ng tulong. Mag-extend po kami ng tulong dapat po. However, You did not offer. mag-extend po dapat kami ng tulong. However po, hindi po kami na-entertain. May we know from PAOK, just yes or no, kung nagbigay sila ng intention to help you guys out dito sa nakaraang raid sa Bamban? Yes, Your Honor. As far as we can remember, sir, wala po kaming naalala. Or neither we receive formal communication to that effect. Sa PNP, wala din po tayong alam. General Acorda, you were then na PNP chief? Yes, since I was the chief PNP, to my knowledge, sir, walang tulong na gano'n na i-extend sa atin. Sir. Wala din po. So ito, magandang makita natin na yung chief executive hindi nag-cooperate or hindi man lang nagbigay ng tulong. Alice, sinabi mo noon na nakaraang hearing when I asked you as to how this construction in Baofu was funded. Ang sagot mo, and I was looking at the minutes of the hearing, Sen, yung pong Baofu, hindi siya sa akin at hindi rin po ako nagbabayad ng construction. So, sino yung nagbayad nung construction? Sino yung financier ng pagpapatayo ng construction dito sa Baofu compound? Kasama ba dito yung Hongsheng Gaming Technology? Mr. Chair, regarding Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. According to financial statement ng Baofu, pag tinignan nyo po ito, hindi pa kayo nakakapag-divest nito, 2022 to 2023. Pag tinignan nyo po yung cash flow, nakalagay po dito, just to put it on record, meron pong nakalagay na construction in progress, 341 million yung nakalagay. Despite the fact na ilang beses nang pinapakita sa committee nito, especially yung in-depth study ni Senator Win Gatchalian na umaabot ng more than 6 billion pesos yung construction alone ng Baofu. So itong sa 341 na lang million na nakalagay in a public record, financial statement ng Baofu, galing ba ito sa mga shareholders? I suppose ito yung galing sa shareholders ng Baofu. Is that correct? Mr. Chair, regarding Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. But this is a public record at 341 million nakalagay dito, construction in progress. Ang tanong lang, bakit 341 million lang ang nadeklara kahit na nasa 6 billion na ang naging gastos ng construction na ito? Mr. Chairman, I am just emphasizing the importance of having a stronger measures where we can make sure that the local chief executive would have the responsibility doon sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Ang lapit po, ilang metro lang po ang lapit ng itong Baofu compound mula po dito sa Bamban Municipal Hall. Gusto kong puntaan, Mr. Chairman, itong PAGCOR kasi sa dami po ng mga narinig natin, Mr. Chairman, sa dami po ng nakita natin, narinig, at tayo, simulat sa poll, nag-imbestiga tayo dito sa, kasama kita pala nun, Senator Sherwin, dun sa biggest human trafficking na nangyari dito sa Clark, no? I think next games, no? Next games, 1,300 human trafficking, 50 million na bribery, nakulong yung Commissioner Argusino at si Robles, if I'm not mistaken, no?
noong pa natin pinapound yung sa PAGCOR, yung representative ng PAGCOR, si General Villanueva, gusto lang natin malaman, nung nagdeklara po yung Pangulo ng Pogo ban, ano na po yung nagawa ng PAGCOR para sundin yung direktibang ito? Kasi sabi ng PAGCOR, bibigyan nila tayo ng quarterly updates, Mr. Chairman, tungkol po sa winding down ng operation ng mga Pogo. I'm not sure if PAGCOR's been submitting their quarterly updates, and perhaps if we can ask them kung pwede nating marinig yung pinakahuling update ng PAGCOR. Ilan nga po ba yung mga nagsisimulang mag-wind down, ilan na yung completely nakapag-wind down, Your Honor? Good afternoon, Your Honor. As of this date, sir, since the announcement of the President of the banning of all POGOs or IGLs, we have coordinated already with the other agencies, especially with DOJ, BI, and other law enforcement agencies, including PAOK, sir. And DOJ made already the task force exodus. We're still awaiting for the executive order from the President, sir. And in July, there were 43 remaining IGLs, sir. But today, there are only 38 now. And 4 more IGLs have submitted their intent to voluntarily surrender their license. 38 now. 38 now. Okay, first question again. You're giving us your quarterly updates. Yes, Are you sir. submitting? Yes, sir. Okay, thanks. And then as of September 30, 8,161 foreign employees signed up already for voluntary downgrading from the 38 companies, sir. So marami, sir, nag-file ng voluntary downgrading of their working visa. Okay. So ibig sabihin now it's only down to 38. Yes, sir. 38 na lang Yes, po. sir. And you're only talking, Mr. Chairman, you're only talking about legal POGOs. Am I Yes, sir. correct? Yes, sir. Because you have no idea about the illegal POGOs. I have some ideas, sir. In fact, No, if you have any idea of illegal POGOs, since then, pinasara nyo na yun. hindi, sir. Actually, we're working it out with PAOK, sir. Because I work with other agencies also, sir. Being close to the law enforcement You know, agencies. that's been the problem, Mr. Chairman, ever since, no? For example, ngayon, yung validity ng OGEL o yung, ano nga ang OGEL? Yung employment license. Yes. Di ba? Yung validity nila will only be valid until December 31, 2024. Is that correct? Yes, sir. Ito yung in-adjust ninyo na validity. Yes, sir. Now, last week, October 3, ang PAOK discovered an illegal POGO. We're not surprised anymore because there's so many illegal POGOs. Dito sa raid na nangyari sa Pasay City. Ironically, Mr. Chairman, that's only 650 meters away. 600 freaking meters away from the Senate. An illegal POGO while we're conducting Senate hearings here about POGOs. At ang mas nakakabahala po, malapit din po ito sa PAGCOR Corporate Office dito sa Pasay. Ito pong na-discovering POGO sa Kimberly Building sa Macapagal Boulevard ay isang scam farm. Hindi ko bang malaman na, Mr. Chairman, bigyan tayo ng overview ng PAGCOR kung paano po yung kanilang proseso sa winding down ng operation ng mga POGO. Kung nabanggit nyo na nga po, hindi lang legal, even na illegal. Paano po yung mga proseso? Ano po yung inuuna? Bakit itong illegal na POGO nandito pa, no? Ang lapit-lapit dito sa atin, pareho sa PAGCOR at sa Senado, operational pa rin ho. Nag-ooperate sila nung na-raid po sila, Your Honors. Your Honor,
as assessed by PAOX, sir, that illegal pogo ay bago lang daw. Parang bago lang siya. Ito yung mga remnants, sir, nang galing sa ibang mga pinasara natin at naka-narrate na mga pogo, sir. Parang kabutit to, sir. Kaya nga yung pag nagre-report kami sa PAOK, we hope and pray na ma-raid sana to, ma-raid itong illegal na to, or itong licensing na nag-illegal, ma-raid sana ng PAOK para ma-deport na natin. Pag hindi natin ma-deport, sir, yan, parang kabuti yan, sir, lilipat lang sa ibang lugar. And But do you have any idea that they're operating here? Zero idea that there's a... we have some intelligence report, sir. In fact, we've course 2 reports to PAOK, sir. Yun po ba yung nag-lead sa PAOK na i-raid ito, yung intelligence report ninyo? Part of that, sir. But ito kasing location na to, sir, ang binabanggit namin, ito yung karugtong nung naandun sa Double Dragon. So, it's the same company, sir. But itong bago, sir, dito sa... Actually, ito, sir, 3 location yan, sir, sa ano. Dalawa sa Double Dragon and 1 sa dito, sir. And I think the problem lies because PAGCOR has no way of checking. You don't have the capacity to actually look and check. Yung DOLE nga, binigyan natin ng pondo dito sa Senado ng mas maraming inspectors para dun sa OSH, yung Occupational Safety and Health Standards. But PAGCOR has no way of checking all of this. In fact, Your Honor, General Villanueva, ka-last name pa kita, yung mga leasing, mga lisensya, sinasabi wala, pero the past 6-7 years, alam na namin na meron yan eh. And hindi talaga, and the only way to do that is we thank and appreciate the President's decision to really close down POGOs. So, alam niyo po ba na ganito yung nangyayari and yet you can't do anything about it? It appears that you can't do anything about it. No, sir. We've been doing a lot of things also together with the law enforcement agencies, including the intelligence community, sir. In fact, sir, we're a minor player in the discovery of this big illegal POGO, sir. Well, meron ba talagang kapasidad ang PAGCOR na tugunan itong utos ng Pangulo na talagang tuldukan po itong operasyon ng mga POGO sa ating bansa? O kailangan nyo talaga ng kagaya ng PAOK na talagang massive yung they're not just passive but more proactive approach in closing down this POGO operation? Yes, Your Honor, the PAGCOR doesn't have the police power or the arresting power. So we rely on the PAOK, our law enforcement agencies. But we help them in intelligence operation. But you're the one issuing licenses, sir. Those licenses that you are issuing, yes, sir, hindi nyo naman na-check eh. Hindi nyo na-check. In fact, yung mga na-raid, yung iba may lisensya pa ng PAGCOR eh, pero maraming illegal activities. Am I correct? Yes, sir. Exactly. I agree, sir. But we help in neutralizing this illegal one, sir. Anyway, sir, I think we can agree to disagree if you have the capacity to actually look into all of this and find out if your licenses na inilalabas, ibinibigay, yun lang din yung gagawin nilang operasyon based on the licenses that you're giving. Yes, sir. Because they're not, obviously. The past few years na nandito ako sa Senado, no? At ilang taon na nating inuulit-ulit na itong evils of POGO talagang kailangang isara talaga at kailangan magsimula muli. In fact, I will go further. Even the evils of online gambling, pati itong mga lisensya na ito, for me, until now, Wild West. Itong pagbibigay ng lisensya at pag-i-implement nitong mga nakatanggap ng lisensya mula sa PAGCOR. Mr. Chairman, may I also ask yung, I don't know kung nandito yung BIR, PNP, concerned agencies. Nung last hearing, binanggit natin yung nakuhang lisensya ni Mr. Tony Yang sa pagkakaroon ng lisensya ng kanyang firearms, LTAP,
permit to carry, etc. In fact, yung nakita natin, 6 yung nakita natin, no? Na mga permiso, permit to carry, license to own, possess itong firearms. Can we now get an update kung ano na ito, Mr. Chair? From PNP, maybe from PNP na humingi tayo nun ng information. Meron ba tayo na invite? Any resource person from the PNP? Meron ba tayong makasama? Please, Sir, please. Join us too. Please join us. Anyway, habang iniintay natin, Caroline, can we ask Mr. Yang kung ilan yung baril na nasa possession niya? 请问您现在拥有几支枪？一支。一支。It's only one. Only one. May lisensya yon lahat at permit to carry? 这支枪它有那个持枪许可证吗？有。Yes, there is a permit. So, isang Chinese national na nag-ooperate dito sa bansa, yung lugar niya na may kumpanyang bakal na smuggle ng bigas, smuggle ng drugs, meron pang baril. Yes. Can a foreign national obtain a permit to LTAP? Sir, good afternoon po, sir. No, sir. Hindi pwede. Hindi, sir. Paano siya nagkaroon ng lisensya? Sir, upon verification dun sa records natin, sir, nagkaroon siya ng license to own approved January 13, 2022. 2022? Yes po, sir. Hindi kayo nag-exercise ng due diligence para assess kung talaga Pilipino siya o dayuhan? Yes, sir. Yung process natin, sir, requirements is submitted through online. Nakalist na yung requirements, sir. He has substantial submission ng kanyang mga requirements online, sir. Online lang? Yes, sir. So naniniwala kayo, hindi nyo in-interview man lang if he is physically qualified to hold the gun? Di ba may mga test pa yan? May mga neuro test pa yan? Neuro drug test, sir. Meron. Oh. Did he undergo the examination? Yung neuro drug test, sir, meron din siyang nag-take siya ng neuro drug test dyan January 8, sir, 2022 din. Can we ask him, Mr. Chair? Caroline, can we ask him kung paano siya kumuha ng permit? Saan siya nagpunta? Saan siya nag-apply? Ano yung ginawa sa kanya? O in-escortin din siya? Kaya nung nakita natin mga videos na ine-escortan siya kahit saan siya magpunta. Pati dun sa airport, ine-escortan siya. Kakapkapan siya, papasok dun sa airport na doon sa metal detector. Hindi siya pwedeng galawin o tanungin o kapkapan. Ganun din ba yung nangyaring VIP treatment sa kanya? 请问你是如何拿到这个许可证呢？是不是谁帮你来申请？你是如何申请？在哪里申请？而且呢，你也是否有通过警察陪着你才可以拿到这个许可证呢？ Can you use the microphone, please? 以前一个警察给我说，他能帮我办这个证，还有去买这支枪咯，就这样，他帮忙买我就放在家里。 Okay, so during that time, there was a police who told me that he can help me get the permit. And then after that, he would help me buy the gun. And after that, I got the permit and the gun, I just kept it. How did you apply for the permit? Where did you go? What did you do? Okay, 所以当时你是如何拿到这个许可证呢？如何办理这个许可证？ 当时就是
有一个警察去帮我办这样。 It was the police who helped me process the application. So paano mo naman lalagyan ng neuro test to? At nakakuha ng permit. Is it still live yung permit niya? Yung kanyang LTAP, sir, is until 2024 na revoke na rin siya, sir. Pati yung kanyang license is already revoked. You know, Mr. Chairman, I just raised this particular issue because number one, he's been here for quite a long time, 25, 26 years if I'm not mistaken. Si ano, ito si Tony. Si Mr. Yang. Dito yes. nga pinanganak yan, di ba? Hindi, Chinese siya eh. He even mentioned here that he is a Chinese and yet he was able to get a license na mag-own at mag-carry ng baril dito sa Pilipinas. And I don't believe, Mr. Chairman, na isang baril lang to. I don't believe, Mr. Chairman, na isa lang ang pag-aari nitong baril. Ako magpapabaril ako sa Luneta kung isa lang ang baril nito. Can you imagine yung mga ginagawang activities nito sa buhay niya? Mga illegal activities. Tapos isang baril lang. Hindi ako naniniwala doon. Pero, Mr. Chairman, ang point ko, nakakuha siya eh. Nakakuha siya ng permit. Ano klaseng neuro exam ang binibigay niyo? Oral? Hindi naman kami, sir, personal yung nagkakandak kasi separated na kami sa health service. Silang nagkakandak. May written at saka may interview, sir, yung ginagawa nila, sir. Face-to-face interview? Yes po, sir, yung face-to-face. Hindi online? Hindi po, sir. Yun po ang personal appearance yun, sir, written at saka interview, sir. That's why and then I'm winding up, Mr. Chairman. I would just like to put into the records the importance of revisiting our policies. Parang 1+1 na yun, napakadali sagutin ng isang Chinese national ay hindi pwedeng magkaroon ng lisensya to carry a gun or permit to carry, Mr. Chairman. So I hope our police force will look into this. Nakakalungkot lang po, no, na ito'y nangyayari sa atin. Parang lahat na lang binalasubas nitong mga banyaga na pumasok dito sa Pilipinas. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Thank Chair. you, Go ahead, Senator Jinggoy. Ano ang pangalan mo? Zhao Shaoqi? Siya ba yan? 赵守期 Ha? 期赵守期 Makakaintindi Tagalog? Filipino? 你能听得懂菲律宾语吗？ Ikaw rin mag-interpret? Okay. Meron din siyang ano? Mga baril? 请问你也拥有枪吗？没有，能 Meron? 能 Wala siyang baril? 能， So, may baril, wala lisensya. 你有枪但是没有许可证。 Ha? 我没有枪啊。 I don't have a gun. So, if he does not have a gun, wala siyang lisensya, definitely. Alright, Marian, may asawa ka? Tanggalin mo yung face mask mo. Yes, Your Honor. Sino asawa mo? Wouter de Jong po. Ha? Wouter de Jong. French? Ano? Dutch po. Dutch. Dating asawa mo dito sa Pilipinas. Dating asawa mo dito sa Pilipinas, sino? Yes, Your Honor. Anong yes? Pangalan niya, yes? No, Your Ano pangalan ng asawa mo? Your Honor, I refuse to answer, Your Honor. Why do you refuse to answer my question? Because I have a case in Sandigan, Your Honor. What does that case have to do with my question? Your Honor. I'm just asking you, what is the name of your husband or your former husband?
I refuse to answer, Your Why Honor. are you refusing to answer my question? That is a valid question. I refuse to answer, Your Honor, because I have a case in Sandigan, Your Honor. What has that case got to do with my question? It is because, Your Honor, It is because of approved. what? Because, Your Honor, on the 28th and 29, I have to prove my identity in Sandigan, Your Honor. So, I refuse, I invoke my right, Your Honor. Okay, when keep silent. when the page showed you this picture, do you confirm that you're the one in this picture? I did not confirm, Your Okay, Honor. are you confirming now? I'm asking you. Are you this person? I invoke my right, Your Honor, to keep silent because of the case in Sandigan for my identity, Your Honor. For your identity? Yes, Okay. Your Honor. For the information of the Filipino people, this woman, Mary Ann Maslog, is formerly married to Mayor Romel Maslog. Correct? An incumbent vice mayor right now. I know him. He is a good friend of mine. But I know you have already been separated. I don't know if it was annulled or whatnot. You know, of course, you know your husband, Romel. Your Honor, I refuse to answer. I invoke my right po Okay. to keep silent. And for the information of everybody again, you were also married in the United States with a certain Smith. And he became your partner in crime. You were married in Florida. Correct? I refuse to answer, Your Honor. You know, yung mga refuse na yan siguradong tama, totoo. And then when you came to Manila, you defrauded a lot of people here in the Philippines. Con artist ka nga. Pinakita mo yung opisina mo. Dinala mo, hininga mo pera. Nung nagbigay ng pera, nag-disappearing act na kayo. That is your true identity. At itong Jessica Francisco na ito, hindi ako naniniwala rito. You are not Jessica Francisco. You are Mary Ann Maslog. The con artist scam. Thank you, Madam Chair. Salamat, SP Pro Tempore, at maraming salamat kay Senator Sherwin for chairing this committee's hearing in my absence. I actually learned, Ms. Maslog, nung kinailangan ko umakyat sa opisina sandali, you tried to pull another fast one right here in the Senate. Ininform ako ng staff ko, kumontak sa office yan si Dr. Jessica. Yung Maslog dyan sa hearing, nagpunta sa office as Dr. Jessica Francisco, na consultant siya ng Indonesian Embassy na gusto ipasama ang sa meeting with Indonesian Police Delegation. Meeting ni na SRH at Senator Sherwin Gatchalian noong September 25. I remember that meeting. We remember that meeting, Ms. Maslog, the delegation from the Indonesian National Police. And you came to my office posing as a consultant of their embassy kasi gusto nyong sumama sa meeting na yon. And you wrote down 3 names na makakasama nyo dapat sa meeting. A Zoe or Joe Smith, a Walter De Jong, I think you just named him as your husband, and a Lloyd Sebastian. Grabe, ma'am, nakakashock. You know, I thought I would miss a lot, and I missed a lot in the half hour I had to leave the hearing, but I found out something more about you. Grabe. So just for the information of my colleagues here,
Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.